7 minuto bago po mag-alas 6 ng umaga. Kaugnay po sa usapin ng paglilip ng TRO ng Supreme Court. Ito po ay para lamang po sa trabaho po ng MMDA. Makakausap natin ang Pangulo po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, si Ginoong Melencio Boy Vargas. Good morning sa iyo, Sir Boy Vargas. Good morning po, si Orly sa DCWB. Good morning po, Sir Orly at yung mga subaybay at tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo Kumustahin lahat. ko lang po itong mga driver ng ALTODAP ngayong umagang ito. Kumusta naman po ang biyahe, Sir Boy? Ay, okay naman po. Yun naman po ay nagsiservisyo tayo sa ating mga mananakay, Sir Orly. At hindi naman siguro nila alintana kung may balik na ang NCAP sa mga lugar na saklaw ng trabaho ng MMDA dahil sumusunod naman po sila sa batas trapiko. Tama ho ba yun, Sir Boy? Actually po, nakita lang namin sa balita, hindi pa po na kami nabibigyan ng kopya ng Supreme Court. Opo, at kukonsultahin po namin yung aming mga lawyer. Pero sa akin naman po, personally, sa pananaw ko po, kung MMDA po, inili po ng Supreme Court yan, wala naman po tayong magagawa dyan, Sir Orly. Dapat po natin silang sundin doon sa ano. Kaya lang po sa panig namin, dapat po magkaroon ng malinaw na guidelines, Sir Orly. Kung sakasakali man, wala naman ako siguro di naman ganong nakikita sa mga major thoroughfare ang mga jeep. Mostly secondary road kayo, so hindi kayo apektado. But nevertheless, paalala pa rin naman ito, lalo-lalo doon sa mga sa paniniwala na minsan pag walang enforcer, paboritong lumabag sa batas trapiko, lalo na ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan. So magandang paraan ito para yan maiwas to siguro. Sir Boy, sa tingin ninyo? Tama po kayo, Sir Rolly, dahil kasi di naman po sa marami na pong nagiging pasaway na mga driver, no? Kung ako po sa sarili kong pananaw, kung MMDA po yung okay lang po sa amin dahil yung pong fines and penalties sa gobyerno po pumapasok, Sir Orly. Ang inayawan lang po namin yung doon sa local government na kung saan may provider pa sila, Sir Orly. May private company pa yata kasi yung ang malungkot din dineputize ka ng LTO tapos magde-deputize ka pa. Mukha yata hindi wasta yun. Kaya nga po, Sir Orly, kaya nga po kami napilitan magtumulog sa Korte Suprema natin dahil nga yung 4016 ang labanan Para po nga ang ginagawa lang itong mga provider, ginagawa po nila, Sir Orly, na milking cow lang itong mga driver. Pero yung po sa MMDA, tama naman po kayo na kukunti, lalo po sa EDSA, wala naman pong dyan Wala naman pong mga jeepney dyan na, Sir Orly. Okay. Anyway, isa rin pala kayo sa nag-file ng petition sa Supreme Court ukol po dyan sa NCAP na yan ng mga LGU. Pero ang pagkakaalam ko, ang concern ninyo particularly ay LGU, hindi ang MMDA. Tama ba yan, Sir Boy? Tama po kayo doon. Okay. Anyway, so ito, sabi niyo nga okay naman yan at wala naman sigurong, hindi naman siguro yung mamasamain, lalo na kung makikita at ikaw naman, Sir Boy, lagi naman sigurong may mga nakikita ngayong obserbasyon. Harap-harapan talaga, load, no loading, no unloading, doon pa rin talaga tumitigil. Hindi na tumitigil, nagte-terminal pa minsan, ilang mapapasayaro sa sakyan. Tama po kayo dyan, Sir Orly, no? Siguro po, dito po sa paglabas ng paglilip ng TRO ng Supreme Court dito sa MMDA, siguro po madisiplina natin yung ating mga kasyupiran. Dapat po naman sumunod sila, Sir Orly. Dahil unang-una, ang dala nila mga pasahero, kaya kailangan po sumunod sila sa batas trapiko, Sir Orly. Okay. Sir Boy, maraming salamat po sa iyong pagtanggap sa aming tawag ngayong umagang ito at mabuhay ka sa ulitin. Sir Boy, maraming salamat po sa inyo. Ay, maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sir Orly. Thank you po. Ang Pangulo po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, si Sir Melencio Boy Vargas, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.